book of 2 Corinthians, a very familiar verse, a very favorite verse. Parang iba ang tingin nyo sa akin eh. Favorite verse, mga kapatid. Okay. 2 Corinthians chapter 9, verse 6, amen, up to 10. Praise God. Hallelujah. Okay. Amen. 2 Corinthians, 2 Korinto 9:6. Sundan niyo po samantalang aking babasahin. Praise God. O di kaya sabay-sabay nating basahin. Okay po ba? Ready? Go! Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani namang bahagyana, at naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos ang lahat ng mga biyaya ay magsipagsagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabuting gawa. Sa verse 9, gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa madukha, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Sa verse 10, at ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng kanyang binhi upang ihasik at nagdaragdag ng mga bunga ng iyong katwiran. Idagdag natin, mga kapatid, ang verse 11. Praise God. Yamang kayo'y pinayayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Nais ko pong mangaral ngayong umaga a short of encouragement sa buhay natin that there is blessing, amen, in generosity. Mayroon pong pagpapala, amen, sa mapagbigay. Dakilang Diyos, muli po kaming dumudulog sa iyong trono na mayroon kaming pag-asa sa iyong mga salita. Mayroon kaming buhay na pagtitiwala kung bakit pinanghahawakan naming matibay ang iyong pangako. Dakilang Diyos, muli sa umagang ito, mangusap ka sa amin, patuloy mo kaming palaguin, patatagin, at patuloy mong ilagay sa aming puso ng iyong mga salita ay buhay at mabisa sa buhay po ng bawat isa sa amin. Magbigay ka po ng minsay sa aming kalagitnaan na sa araw na ito, patuloy naming tingnan ang iyong mga salita at pangako dahil patuloy naming inaasahan ang masaganang bunga at ani sa aming mga pagpapagal at paglilingkod. Muli po, O Diyos, gamitin mo ang iyong lingkod na magipong daluyan ng iyong mga salita as we listen to your message today. Patuloy mong buksan ang aming mga puso. Patuloy mo kami likhaan ng isang malinis at maayos na espiritu sa oras na ito as we accept your blessings, as we accept your message today. To God be all the glory in Jesus' name. Everybody say amen. You may be seated, mga kapatid. The blessings in generosity. Amen. Alam nyo, wala po mga kapatid kong naging manghasik o wala pong naghasik na hindi nag-aani. Wala po mga kapatid kong nagtatanim na hindi siya nagpitas. As a matter of fact,
Minsan sa ating itinanim, kahit iba'y nanginginabang din. Kaya naalala ko yung matandang manlangit, mga kapatid. Sabi niya, Pastor, kung taano tadawa agurang na ako, nagtatanong pa ako ng mahiwas, para maging si iba, igwaman makuha. Ha? Naalala ko, mga kapatid, when I was pastoring in North Coastal, almost 8 years, more than 8 years we've been there, mga kapatid. Ayun, sagana kami noon sa Galyang. Sabi niya, Pastor, ang Galyang ko 2 hektarya. Ang 1 hektarya para sa mo, ang 1 hektarya para sa iba. Amen. Hallelujah. Why? Nailagay sa kanyang puso ng laging mapagbigay, mayroong biyaya. And it is biblical na itinuturo sa atin ng Panginoon that we, mga kapatid, tayo pong lahat ay laging mayroong pagcha-challenge ang Panginoon na sa ating magiging at pagiging mapagbigay, hindi ito nasasayang, hindi ito nababaliwala. Pinaunawa sa atin Apostol Pablo sa ating binasa, mga kapatid, ang naghaasik ng bagya ay mag-aani rin ng bagya. Ang nag-aasik ng marami ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. I'm speaking today, mga kapatid, that when we give to the Lord, amen, the gift of the Lord will give it back unto us. Sa buhay natin, amen, mayroon talaga tayong likas na mapagbigay. Naniniwala po ba kayo niyan? Kalikasan talaga natin yan. Amen. Likas talaga sa atin ang mapagbigay. Praise God. Kaya lang, alam niyo po, because there are some influence of this world kung bakit ang tao'y naging maramot. Pero sa katunayan lang, originality, ang nature natin is generous. Yan ang atin na pong talagang nature. Pasimula pa lang, mayroon tayong pusong mapagbigay. Amen. Na kung kaya, dahil sa ganung kalagayan, dahil sa ganung nature natin, na tayo isang mapagbigay, ayun naranasan natin kung paano tayo pinagpala. Kaya nga, dahil sa ating pagiging mapagbigay, ayaw ng dyablo na tayo'y pagpalain. Ayaw ng dyablo na tayo'y mamuhay ng sagana. Ayaw ng dyablo na tayo po'y mamuhay, mga kapatid, na tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya nga marami siyang ginagawa na para tayo'y harangan, para tayo, mga kapatid, sansalain na tayo'y magtapat sa Panginoon. And I believe you have more experience about this, na yung panahon na magbibigay ka na lang, pero mayroong nagbubulong sa iyo, wag na. Yung mag-aasik ka na lang, may nagbubulong sa iyo, maging ang sarili mo, sayang. Why? Ito po yung influence ng sanlibutan. But listen to this. God encourages us that there is blessing in being generosity. Everybody will say amen. Generosity brings profound blessing by fostering the spiritual growth. Sa ating pagiging generosity, pagiging generous, ito po yung nagbibigay sa atin na para tayo po ay palaguin spiritually. Amen. It is the only way for us to grow. Kaya nga kapag ang isang mananampalataya, hindi pa, mga kapatid, na-educate about giving, makita mo ang kanyang buhay, hirap na hirap siya. Pero yung isang tao na bagamat sabihin na natin, isusubo na lang, is still willing to give, makita mo ang balik ng Panginoon. Why? It is God's principle. It is biblical principles, mga kapatid. Hallelujah na sa ating pagiging mapagbigay. Hallelujah, it is profound blessings by fostering spiritual growth. And besides of that, ito rin po nagiging dahilan na para makultivate ang ating joyful heart. Dito po nakukultivate lalo yung tayo'y may kagalakan. The way we give, the way, mga kapatid, we offer
mayroon tayong galak na nararamdaman. Dahil totoo po ang sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Why? The more we become generous, nako-cultivate ang ating joyful heart. Nagkakaroon tayo ng galak. Nagkakaroon tayo ng galak sa puso natin. Every time, amen, we place our offerings to the Lord, mga kapatid, ayon, nakukultivate ang kagalakan mo, nakukultivate ang galak mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hallelujah! And the more na nakukultivate ang puso mo sa kagalakan, mga kapatid, ayon, ito rin yung attraction ng favor ng Diyos. Na-attract natin na kung paano ang favor ng Panginoon ay patuloy nating nararanasan. Brothers and sisters in the Lord, in the Apostolic Church of Tinambak, we are living in just a favor of God. Lagi lang tayong umaasa sa pabor ng Diyos. Without the favor of God, we are nothing. Without the favor of God, amen, we are depressed. Without the favor of God, amen, tayo po'y lupaypay. Ngunit salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa panahon na tayo nagiging generous, na-attract ang divine favor sa buhay mo, sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, sa business mo. Na-attract ang Diyos para ang pabor ng Diyos idaloy sa iyo. Amen? Na-attract na ba kayo sa isang bagay? Yung para bagang nung makita mo may kakaiba kang nararamdaman. Amen? Yung ipinananalangin mo na hindi mo pa man natatanggap, mga kapatid, may nakita kang naunang i-bless, may nararamdaman ka kaagad. Yes, ganyan po ang Diyos. Every time, our heart is always willing, mga kapatid, na maghasik sa kingdom ng Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos ay na-attract. Na-attract siya na para ang kanyang divine favor idaloy sa iyo. Sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon, wherever you go, if we are covered by the divine favor of God, mga kapatid, amen, it is the blessing of our being generous. Palakpakan natin ang Panginoon. And being generous, mga kapatid, it is shift focus from self-interest to serving others. Madalas ko po itong nababanggit sa atin ng isang bagay na napaganda, a very good attitude about giving. Yung nagbibigay ka na ang binibigyan mo'y walang pag-asang magbigay sa iyo. At isang bagay na alam mong nagbibigay ka na hindi ka nag-expect ng balik. At alam niyo ba mga kapatid, ang isang bagay na napaganda, yung binibigyan mo na wala kang pwedeng asahan sa Kanya. This is the true spirit of giving. Mga kapatid, I'm speaking about this, mga kapatid, dahil the way and the more, amen, we cultivate our heart of being generous, nakukultivate din natin ang ating sarili, mga kapatid, na tayo maglingkod, ibigay ang ating panahon, amen, maglingkod sa iba, and the more we serve others, mayroon pong ginagawa ang Diyos na kakaiba. Naalala ko mga kapatid ang isang payo sa akin way back 1993 or 1992 nung mapunta po ako rito or 1994. First time ko mapunta rito, mayroon akong naging kaibigan dyan na namatay na. Sabi niya, Pastor, alam niyo ba, ang isang napagandang bagay na yung ginawa mo, na kahit natutulog ka na, yung ginawa mo, may pagkilos pang kakaiba. Nag-isip ako noon mga kapatid, sabi ko, ano po ang ibig sabihin mo niyan? Sabi niya, yung bagay na ginawa mo, na kahit ngang nakaupo ka na, namamahinga ka na, yung ginagawa mo ay mayroon pa ring pakinabang. Binigyan niya ako ng halimbawa ng pagtatanim. And God spoke unto my heart, mga kapatid. Nasabi niya, tulad itong kamuting kahoy na to.
Pag inilagay ko ito sa lupa, kahit nakaupo man ako, natutulog na ako, ang kamuting kahoy na yan ay wala akong kalaman na alam-alam, tumutubo siya. Lumalago siya. Nagkakalaman, nagkaka-root crops, mga kapatid. Sabi niya, yan ang isang bagay na napakaganda mailagay sa puso ng isang tao. And I encourage, mga kapatid, I was encouraged about that. Amen. Ito'y patungkol sa pagiging generous. Yes, anumang bagay na ating inihasik, wala man tayong kalam-alam kung paano gagawin ang balik sa atin. Yes, I believe that God is the source of everything. God is the author of everything, mga kapatid. Praise God. At isang bagay na napaganda, if we do this, mga kapatid, ang sabi po rito, generosity is strengthening our relationship sa Panginoon. Dito po mas lalong napapalakas, amen, napapagtibay yung ating relationship sa Panginoon. Hallelujah, na-strengthen ang ating faith, na-strengthen ang ating focus, na-strengthen, mga kapatid, ang ating dedication, nagiging strengthen ang ating purpose why we are serving God. Pagiging nating generous, mga kapatid. And generosity reduce being greedy. Nawawala yung pagiging sakim. Kung ang mundo ngayon, mayroon pong mga issue dyan sa Siruma, mga kapatid. Ngayon, di ba, kung familiar kayo, I don't know. Hindi natin alam kung ano talagang pinag-aawayan nila, mga kapatid. Ang sabi nila, ang iba ay nagsasabi, mangangamkam daw ng lupa. Amen. Di ba, mga kapatid? And tingnan natin sa ating government. Talagang makita natin kung gaano katalamak. Kay makailan lang ang Iligan City rin at tinamaan ng matinding, si Basyang, mga kapatid, sila ang tinamaan ni Basyang, mga kapatid. Ang sinisisi ang government, sinisisi ang mga corrupt, mga greedy, mga kapatid, mga sakim, mga makasirili. Pero salamat sa Panginoon, maari dati wala tayong pakialam sa iba. Maari dati, mga kapatid, ang pakialam ko sa iyo. But now, when we started serving God, inalis sa atin yung pagiging greed. Amen. Nire-reduce yung ating pagiging sakim. Nire-reduce yung ating pagiging sa akin to. Wala nang iyo. Kaya nga, mga kapatid, pag ang espiritu mo ay puro akin, wala nang iyo. Naalala ko yan, mga kapatid, doon sa San Isidro North Coastal. Amen. Napararaming mga messages ang Panginoon. Amen. Nagpapagawa ako noon ng mga furnitures. Sa paglagari lang, mga kapatid. Amen. Mahalaga yung give and take. Kasi noon wala pang chainsaw. Yung bayad utang, sabi ninda, mga kapatid. Hallelujah. At hindi ka talaga makakalagari kung puro pa ganyan. Kinakailangan, you have to give. Kaya sabi ko noon, puro iyo, wala nang akin. Mga kapatid, hallelujah, sa buhay natin, hindi po yan dapat. Sa buhay natin, mga kapatid, blessings in generosity, it reduce our being greed. Hallelujah. And nag-i-increase lalo, mga kapatid, praise God, ang prosperity. Alam nyo, ang panalangin ko isang araw, bawat isa'y pagpalain ng Panginoon. Bawat isa'y magkaroon ng sarili. Mga kapatid, amen, i-bless ng Panginoon. And God knows, mga kapatid. Kaya nga, sa paglilingkod natin sa Panginoon, doon tayo mas lalong nasusukat. Ini-increase ng Panginoon at ang sabi rito, and open leading to increase. Ini-increase ang ating pong paglilingkod. Ini-increase anumang mayroon tayo, mga kapatid. Dahil nakita natin, may mga ilan dito na nauna pa sa akin, mga kapatid. Nasaksiyan nila ang gawain sa lugar na ito. Mga kapatid, nakita nila kung paano ang Diyos kumilos. And we experience also that time, amen, ilang simbahan na nagiba dito. Mga kapatid, ang hirap ng buhay, walang kuryente. Amen. Walang tubig.
Saan kami magsasalok ng tubig? Minsan doon sa dulo na yun. Minsan dyan, kila Sister Ingay, mga kapatid. Gasera! Praise God. And yet, hindi po nawala ang pagiging generous. Amen. Ang pagbibigay ng oras, panahon, si Nanay Ason, isa po ito sa nagiging bunga na ng mga old believers dito. Mga nauna. Ayan sila, Sister Susan, mga kapatid. Nakita nila, nasaksyan nila kung paano ang Diyos. And we believe that this church was built by God. It was built by God. Amen. Somebody gave their life, gave their time, mga kapatid, give their dedication, their prayer. Hindi po nasayang. Amen. Hindi na baliwala. Praise God. Listen, brothers and sisters, kung wala pong nagbigay, I'm not speaking about money. I'm not just speaking about finances, but the best thing I can do, I can say, they gave their time, their dedication in prayer, fasting in prayer. Hindi po nasayang. As I have said, mga kapatid, this church was built by God through people sa pamamagitan ng mga taong naging generous. Amen. Naging mapagbigay. Hindi naging makasarili. They never stop praying. They never stop calling upon the Lord. Alam niyo mga kapatid, yes, it was from nothing. Listen, mula sa pagiging wala. It is from nothing to existing. Tanungin mo ang iyong sarili, saan ka dati naroon? Saan ka naroon dati? Saan ka naroon? But yes, there are somebody become generous and God send His blessing, send His favor. Amen. Kahit nandirito ka. Nandirito ka. Amen. At salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ini-increase ang ating prosperity. Dati, mga kapatid, yan ang ating simbahan. Pag bagyo, takot na takot tayo. Kaya mayroon akong malalaking lubid dyan. Pag may anunsyo, tali sa kabila, na para kung sakali man hindi magrabe. Mga kapatid, praise God, we experience on that situation. Ayun, yung mga dating haligi, mga puno ng nyog, akala ako'y buhay pa, o di kaya matibay pa, yung pala'y lupa ng loob, bulok na ang ilalim. But God never permit, hindi niya pinayagan na manatiling ganun. Yes, because mayroong mga kapatid na tinawag na hindi naging madamot. May mga kapatid na naging generous. That's why God bless this church, mga kapatid. Sino may alam? Sino nakababatid? Amen, di ba? Lagi kong hamon sa inyo. Just give our part. Let's give our part. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, every time I met the leaders, bago ko po pinopropose sa mga kapatiran, amen, minimit ko ang mga kapatiran, ang mga leaders. At yun na nga, siya ng leaders, siya pang unang magbibigay. Yes, but the Lord, ang Panginoon, hindi po siya liko upang limutin ang ating mga ginagawa. Yes, we are willing to sacrifice. Yun lagi kong binabanggit. Isusubo na lang natin. Yes, we're willing to give for the glory of God. Amen. And God, look what the Lord has done. Tingnan natin ang mga ginagawa ng Panginoon. Because true that there is blessing of being generous. There is blessing in generosity, mga kapatid. Giving freely nourish the soul. Yung ating pagiging mapagbigay, mas lalo nating pinapakain ang ating kaluluwa. Mas lalo nating pinasisigla ang ating kaluluwa. Amen. Tingnan nyo, malaki ang kaibahan nung nagiging may spiritong freely giver. Yung nagbibigay na masaya, ibang kanyang reaksyon. Pero yung hindi nagbibigay, nakamusarot pa yan. Di na nga ni nagtatao, nakamusarot pa yan. Pero yung nagbibigay ng freely, amen, abot sa talinga, amen, ang ngirit. Why?
It is the proof. Amen. It was cultivated by joyful heart. Hallelujah. Praise God. Giving freely nourish the soul. Create lasting happiness. Amen. Wala tayong may tago, mga kapatid. I am your pastor. I am telling this not personal, but I tell this to encourage us. Na kung paano pinagpala si Brad, maranasan mo rin. Kung paano inangat si Brad, si sister, maranasan mo rin. Why? This is the desires of God for us. Everybody, every one of us to be blessed by the Lord. Yung minsan ka lang mapunta ng hospital, it is a blessing. Di ba lagi ko pong inuulit-ulit ito sa inyo? From the very start of my service to God, 1986, hindi pa maubos ang 5 daliri ko na nakapasok kami sa hospital. That's why mayroong kapatiran, Pastor, anong dapat kong gawin? Sabi ko, sorry lang. I am very ignorant about process in hospital. Ignorante po ako. Nalalapit ka kay ganito, lalapit ka ganyan, lalapit ka kay ganyan. Ignorante po ako dyan. Why? Imagine, 1986 until now, andyan po si Sister Mabel. 3 times kami nakapasok. I think 2 times, I think. Nung mga anak siya, ang kulit ni Sister Norma, sabi, Pastor, darahan na si Sister Mabel. Kadakulao na kang tulak during panganganak po ni Bunso. Ayan. Ayan. Mga kapatid, that is the first time. Nakulitan. Sabi ko, yung pag sinabing hospital, pira. Yung pira ko nun, mga kapatid, 2,000 lang. Mag-hospital kami. 2,000 ang pira namin. Sabi ni Sister Norma, "Day bali, Pastor, sige na, dumamang ka na." Mga kapatid, pumunta kami ng hospital, nakamotor pa kami. Ang purpose lamang namin ay ipapa-ultrasound siya. Nakamotor pa kami, bados-bados na. Amen. Pagdating ng hospital, tinignan ng doktor, sabi niya sa kasawa ko, alas 6, maki ka na. Paano na ni? Amen. Maaki ka na alas 6. Yung mananggad, pag-aki ng alas 6, ang pag-una mi kay, ang paaki mi, si Jubel Grace Tinoco. Nagluwas lalaki. Ang sabi, anong pangaran niya kami? Mayo pa pong yung pangaran niya. Sabi kan sunas, mga kapatid, hilak man kaning kinunoy. Dahil nga, welcome. Tansa mo kan preparation, ang bunso may babae. Kaya ang samuyang preparation na pangaran, Jubel Grace Tinoco. Amen. Pagluwas lalaki, ano nga yung pangaran ka ni Mrs.? Mapa po yung pangaran. Ay, hilak man ka na aking in a day will come. So, nangyari, si Jubel Grace naging Jomar J. Mga kapatid, I'm just telling the truth that God is always with us if we receive the divine favor. Kung nakita din ng Panginoon, mga kapatid, our sacrifices, kung nakikita niyo dyan sa banda na yan, ito po, ito yung aming tirahan dati. From here, sa poste na to, hanggang dito, ito yung aming tirahan papunta roon. At listen, trapal ang aming bubong. Kaya pag nagkuyab-kuyab, basa si mga aki, may kubong kami, tatahuban mining tamong or plastic, nagaantay. That is our sacrifices. Mga kapatid, but we have joy to serve God. We are really serving God. That's why, hindi po napapabayaan, hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi po nakakalimot ang Panginoon sa ating mga pagpapagal. Hindi niya kailanman makakalimutan ang ating pagtatapat. Mga kapatid, matagal po kami dyan. Yan, from there to there, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon dahil pinatunayan niya na kapag tayo po ay naging willing always
freely give our time, freely give our dedication, freely give, mga kapatid, our effort to serve God. Amen. God will bless His people. At alam nyo mga kapatid, every time you jump worshiping God, amen, nakikita ko na nandito ka sa unahan, ginagamit ng angaral, amen, higit pa po sa akin ang nanalo sa wedding. Higit pa sa nanalo, amen, kung anumang material na bagay, why? Isang kagalakan, alam nyo, as your pastor, you are my treasure, mga kapatid. Hallelujah, you are the fruit of our labors, mga kapatid. Kaya nga ako'y lubos nagpapasalamat. Totoo po na mayroong blessing in generosity. Hallelujah, and invites abundance one's life. Mga kapatid, gusto ng Panginoon i-bless tayo. Amen. Naranasan po namin, mga kapatid, that time, ang tithes dito sa church, mga kapatid, salamat kung maka 500. Salamat kung maka 1,000. But God gave us wisdom, gave us knowledge, mga kapatid. So ang ginagawa namin yan, just to tell you, amen, pag may tinanggap kaming 500, mga kapatid, ang gagawin namin, ibibili namin ng mani, ibibili namin ng kung ano, palalaguin, i-deliver sa mga tindahan para hindi kaagad maubos. Ayun, nakaka-survive. Amen. Kukuha kami sa tindahan yung dinilibira namin, mga kapatid. Amen. Praise God. Why? God gave us wisdom. Yes. Nagbibigay ang Panginoon ng kanyang kaparaanan para sa kanyang mga anak. I still remember, mayroon kami isang puno ng sili dyan na parang mga bilog na talagang pag tinamaan ka noon, talagang masasabi mong, wow! Amen. That time, mga kapatid, mayroon na kami mga anak. Ang isang mangko na tahong ay 5 piso. That time, 5 piso. Malaki na yan. Kung kukumpare natin ngayon, yung 100 dati, yung 100 ngayon, yung 3, di ba? 300. 5 piso lang dati yan. Kaya ang gagawin ng mga worker dito, si Brother Jerry, si Brother Kaloy, aadubuhin. Pagkatapos kukunin ng walang sili, lalagyan na ng napakaanghang. Survive! Talagang pag kinain mo, sisipol ka talaga. Pero, hindi po tayo nagreklamo sa Panginoon. Amen. And God bless His ministry. God is work. Why? Amen. Our being generous people invites the abundance into one's life. Amen. Nagiriskwila mga aki. Nagiriskwila mga aki. Noy, tama ni sa imong dos. Maswerte na makados, Sister Irene. Piso ang balon. Pero salamat sa Panginoon, mayroon po akong aki na pagtapos kang taon, next school year, si Joel, uya, nakatipon pa ako. May pang-enroll akong yan. Kadikito ng balon, naka-alkansya pa para for the next year, mayroon siyang pang-entrance. That's the goodness of God. Pero ngunyan, tanan mo ng 40, reklamo pa yan. Hallelujah. Praise God. That's the blessings of God, mga kapatid. Dahil gusto tayong i-abundance. Pero salamat sa Panginoon. I see what the Lord has done sa buhay natin. Amen. Nagpasimula tayo sa wala. Ayon, sa ngayon, may nakapagtapos na ng pag-aaral, mga kapatid. Amen. Ang iba'y nakakapagtrabaho na, mga kapatid. Ayon, may mga mag-i-exam ngayon. Amen. Looking forward. Isang araw, mayroong mga licensed teacher tayo. Amen. Licensed professional engineer, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Si Brother Mike mag-graduate din. Salamat sa Panginoon. Why? Si Sister Glory ang mag-graduate din, mga kapatid. Amen. Yes, naalala ko nung umuwi si Sister Irene, mga kapatid. Amen. Na maluwa-luwa siya sa galak. Amen. Nakita niyo, mga kabataan, how God is working on them. Amen. Naalala niya. Sila lang noon. Nag-attend, minsan nagturubak sa akin sa Facebook. Amen. Yung picture. Si Irene lang,
Si Jaymar at ang mga lalawagon mga kapatid talagang mga daipauso ang mga unli rice talagang ruluhob. Ruluhob ang mga pisngi. So sabi ko mga kapatid talagang ang Diyos ay napakabuti. Amen. Binibless tayo mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Amen. Binabanggit ko to para marinig dito mga magagraduate sa Bible School. That is in the ministry, mga kapatid. Hallelujah. Binibidyohan ko si Sister Mabel, mga kapatid. Kasi hiling-hilingan ako sa iyang binakalabado. Sabi ko sa iya, ano ka na? Sabi niya, I am so glad. Why? Aram kong buhay ko dati. Dahil ko makabakal kalson. Nagsusubli ako kay Sister Ason. Yes, may video ko mga kapatid. I know that is true that time. Hirap ako magbakal kalson. Nagsusubli lang ako, Sister Ason, nagsusubli sa limbag, mapasiring kami sa conference. That is her life. Hindi ko po ikinakaya. I am telling this, why? It is the proof that God, whom we serve, is alive. Amen. Praise God. Yes, naalala ko yung mga panahon na yun, mga kapatid. Mapasiring sa kung sain. Maduman sa kay Sister Ason. Sister Ason, pasublihan man daw nga akong bado. Pasublihan man daw nga akong bag. Tamaan nga akong laaganan. Ha? Mga kapatid, alam nyo, nadudurog ang puso ko. Sometimes I remember that. Pero sa kabila noon, nagre-rejoice ako sa kapangyarihan ng Panginoon. Nagre-rejoice ako sa kabutihan ng Diyos mula sa pagiging ganong sitwasyon. God proves, mga kapatid, na kapag tayo nagtapat, kapag tayo naging generous sa Panginoon, hindi tayo naging maramot sa Diyos, ibabalik ng Panginoon. Ibabalik ng Panginoon. Ayun, nung pasimula noon, mga kapatid, amen, pinagpala siya. Tambak ang kanyang panty. Hindi na kalso na, panty na. Amen. Kasi nakapasok kami sa ibon, mga kapatid. Talagang ang daming free. Ang daming free, mga kapatid. Ha? Yung pinggan lang namin, mga kapatid, this is true. Mga alago na talagang plastic. Pirang bisis na lang yan, pig. Bako, itong magaspang na dahon, Sister P, hagupit. At may nakatukdos ako, laganan ko daning tapayas, para nagpuputi-puti man talaga. Pero mga kapatid, every time I eat, mga kapatid, Lord, one day, Lord, you will prove ng ating mga pagpapagal, ang aming mga paglilingkod, hindi nasasayang. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong maghinawa. Huwag tayong maging maramot. Just give it to the Lord. I'm speaking about, again, hindi lang po ang pagbibigay sa pera. Yes, we need to give our talent. We need to give our treasure. We need to give our time to the Lord. Alam niyo, ibabalik ng Diyos yan, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi siya magpapayag ng ating mga bagay na tinatanggap, amen, lamunin ng sumpa. Amen. Di ba ang sabi ng Malakay? Hindi papayag ang Diyos na sirain ang ating mga bunga ng ating mga pananim kapag tayo nasumpungan na nagtatapat. Praise God sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, just some point, mga kapatid, about blessings and generosity. Praise God. Number one, it is about spiritual personal growth. Dito tayo palalaguin, mga kapatid. It reflects a godly nature, breaks the power of materialism, and deepens one trust in the divine provision. I encourage everyone, magtiwala tayo sa banal na provision ng Panginoon. Magtiwala tayo sa provision ng Diyos. Pagtiwalaan natin yung sabi ng Panginoon that God will provide. Yes, totoo po, na sa panahon na wala tayong magagawa, ang Diyos ay mayroong magagawa. If you are spiritually growth, mga kapatid, you're personally, mga kapatid ay lumago. Amen. Through being generosity, mga kapatid, it breaks the power of materialism. Amen. Ulitin ko po ito, mga kapatid. You are blessed by God
to be blessed. You are blessed by God to bless others. Yan po. Yan ang pinakang dahilan. Kung gusto mong pagpalain, yan ang maging prayer mo. Lord, bless me for me to be a blessing to others. Mga kapatid, kasi pag ang blessing ay para sa iyo, it is just a limited blessing. Pero kapag ikaw ay pinagpala na para maging pagpapala ka sa iba, ito po yung patunay that you are growing spiritually. The second thing, it is a greater happiness and health. Amen. Kapag nagiging kang mapagbigay, may panahon na kailangan mo na magtataka ka na lang, somebody's offering to you. Ha? Minsan nagdidebate kami niyan ni Mabel. Minsan nagkakaroon kami niyan tampuhan. Sabi niya, ano na yan pa? Mayo na nga ni kita, tatao mo pa. Ano magagawa ko? Yan in nature ko. Pero, huwag kang mag-alala. Saan man tayo kumuha? Galing yan sa Diyos at kung mawalan man tayo, papalitan niya yan. Amen. Hallelujah. Why? Mayroon tayong greater happiness. Yung happiness, even our health, at ang sabi dito, psychologically research shows that giving release, mga kapatid, endorphins. Ano po itong endorphins? Yung ating pong sakit sa puso, yung ating kaisipan, amen, na minsan ayaw nating gumawa. Dapat tayong mapalaya sa ganung sitwasyon and produce more lasting happiness and well-being than receiving. Kapag yung maging motive natin, natutuwa ka na nagbibigay kaysa sa tumatanggap, mga kapatid. Tingnan nyo, just sa kunting mga kapatid, sabihan nyo kung mali tingnan yung mga taong asa lagi sa ayuda. Yung mga laging asa sa ayuda, tumanggap man, maya-maya wala na. Di ba? Ay, release na naman ngaya. Payout naman ngaya. Ma-payout na nga sa otro simana. Ginigibo, palibasa. Nakaasa doon. Inutang na. Minsan, inasangrat pa nga ni si ATM eh. Hindi ko na sabihin dito sa atin. Sa iba, I observe that. The more na nag-aasa sila sa ayuda, the more naghihirap sila. Kaya tuloy, pagtanggap ng ayuda, kinabukasan, wala na. Bakit? Pinambayad na. Pero if we trust on the divine providence of God, mga kapatid, kahit kunting halaga, napapagyaman mo. Yes, nagagamit mo sa tama. Pero yung mga bagay na tatanggap mo sa issue, madali din na nawawala. Kaya may kasabihan, mga kapatid, doon lang liligaw pa ako. Please, huwag kang makinig muna. Mayroong kasabihan ng kabataan ko, sabi niya, easy to get, sundan nyo, easy to lose. Yeah. And sometimes, easy to get, easy to forget. Meron ako katong niligawan, ang bilis ko mga kapatid, hindi pa nga natatapos yung I love you ko, sinagot na ako. Siguro ka ako, gwapo siguro ako. Sabi ko, wag ka na muna makikinig. Baka awayin mo ako mamaya. Hindi pa tapos yung I love you ko. Nagpa-kiring-king na kagad sa akin Unbeliever pa naman tayo, mga kapatid. Pero, ang bilis lang. Namalayan ko, may kakabit naman tulos ng kabayli. Bala, sakit sa damdamin. Noong una kami, mga kapatid, sarap ng sweet cream namin Pero maya-maya, ito na tulos. Ayun, siya sabi ko. Ganun yung sa blessing. Kapag tayo'y nakadepende sa mga bagay na pang dito sa lupa, amen, madali po yan mawala. Speaking of blessings, mga kapatid, kapag nakadepende tayo sa God's provision, tumanggap man tayo ng ganun, iingatan mo yan, why alam mong galing sa Panginoon. Siya sabi ko kanina, sa panahon na kami po tumatanggap dati, 500 pesos, mapalad na kung makatanggap kami ng 1,000. Pero iniingatan namin yan. I pray for that, Lord. I-bless mo ang mga kamay na ginamit mo nito. And even me,
Turuan mo rin akong gamitin ito sa tama. Mga kapatid, hindi ko kaagad dati sinashopee kaagad. Kasi dati mga kapatid, wala pa naman Shopee noon. Kaya lang ngayon, pwede na rin mag-Shopee, mga kapatid. Kasi mayroon na, una may Shopee na rin ngayon. May Lazada pa. Amen. Ganon. Kasi pag hindi tayo mapagkatiwalaan sa kaunti, hindi tayo mapagkakatiwalaan sa malaki. Ito yung principles na hindi nagbabago. Hindi ito kayang sirain na kapag tayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, kaya tayong pagkatiwalaan sa mas malaking bagay. Kung kayo tatanggap, alin pipiliin nyo, kaunti o marami? Huwag kang magsabing kaunti. Hipokrito ka. Kapag siya, ay gusto ko pastor ng kadikit. Ay, hindi ko tubod. Kung magdi-desire tayo matatanggap, siyempre marami. Pero tandaan mo ang tanong doon, napagkatiwalaan ka ba sa kaunti? Pag napagkatiwalaan ka sa kaunti, huwag kang mag-alinlangan pagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa mas marami. And that is the blessing in generosity, mga kapatid. Why? Amen. Mayroon tayong great happiness na natatanggap, mga kapatid. Ano pa? Ito po, blessing in generosity, abundant return. Yung balik, yung bultada, na akala mo nawalan ka, pero mayroon palang gagawin ang Diyos sa kakaiba. Amen. Hallelujah. Sa buhay natin, mga kapatid, praise God, as scriptural principles such as Proverbs 11, pigin nga, Brother Raymond, Proverbs 11:25, at ganun din sa 2 Corinthians 9:6, mga kapatid, nagpapahayag ito. Amen. Our generosity, if we show generosity or generously, amen, we will reap bountifully. Ano sabi niya? Ang kaluluwang mapagbigay ay papayat. Natama pala. Kaya nga, mga kapatid, hindi po katakataka, nagiging kayong mga healthy. I don't want to be offender. Ayaw ko kayong sabihin mataba. Healthy. Yan. Yan. Sabi niya, at siyang dumidilig. Ha? At siyang dumidilig, ano sabi? Madidilig din. It is the scriptural principles. Why? There is an abundant return. There is an abundant return. Mga kapatid, praise God. 2 Corinthians, ang nag-aasik ng bagya, mag-aani rin ng bagya. Amen. Ang nagbibigay ng binhi sa nag-aasik, abay, mayroon siyang iasik. At mayroon siyang aanihin. That's the scriptural principles, mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi rito, suggested that those who sow generously will reap bountifully. Everybody say amen. Hallelujah. May balik po. May balik. Amen. Sabi kan si Aki ko, paano pag-eskwela ko? E di mag-eskwela ka. Mag-college ako pa. Sabi ni Pastor Nomer, kung mapa-college ka, pag kuninta mang gagastos, hindi ka na magpa-college. Kung mapa-college ka, kung kunintaon mong gastos, hindi ka na magpa-eskwela. Kung mapa-college ka, magpa-college ka lang. Sige lang. Amen. Ganyan ang problem ko ni mga kapatid. Tapos sabi ko ganito, dahil nangali ko nakatapos, mga aki ko pa magiging pulpul, magiging pang mangmang, mayong aram. Lord, patunayan mo. Amen. So mga kapatid, salamat sa Panginoon. Joel nakatapos po ng political science. Si Jaymar, nakatapos po education, pasado sa LET. Si Joser, nakatapos po mga kapatid ng management, office management. Si Jair, mas matindi-tindi. Mga kapatid, habaw dyan sa libre. Eh sabi kasi tugang ko, uy, may payo yan aki mo. May siwing-siwing padigdi. Mga kapatid, pero sabi ko, saan man ako makuha? Mga kapatid, pero God, make a way. Gula ng tuition mga kapatid sa NCF. 27,
28,000 every semester. But God provides. Sabi kasi sa kuntugang, oy, igwa man lang akong masabi sa akin mo. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Bago maralaugan, oo, siya ng pang-tuition ka yan, whole semester. Fully paid. Itaw mo na para maka-discount ka, igwa ka ng tada. Igwa man ako, tinataw ko tulos, mga kapatid. Para igwa discount. Pag discount kasi, pag fully paid ka agad, may discount. Eh, sa kuya, bulsa ko na. Salamat sa Panginoon. 4 years po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Why? Mayroon siyang gagamitin. Amen. Kapag tayo po, mga kapatid, ay gagawa sa kalooban ng Panginoon. Why? It is the principles, amen, ng Panginoon. There is an abundant return. May balik. Yung pagtatapat natin, ibabalik ng Diyos yan. Huwag mo lang isipin kung paano gagawa ang Diyos, mga kapatid. Siya nang bahala. Gawin mo lang na magtapat. Gawin mo lang sumunod. Bahala na siya. Amen. Second to the last thing, strengthen your connection. Ang iyong blessing sa pagiging generous, na nagiging matibay ang connection mo sa Panginoon. Mga kapatid, na dapat ito'y huwag maputol, sapagkat siya ang pinagmumulan, siyang source ng lahat. If we strengthen our connection, mga kapatid, amen, our act of kindness, amen, build stronger relationship, brings hope to those in needs. Hindi papayagan ng Diyos, mga kapatid, na sa panahon ng pangangailangan mo, pababayaan ka ng Panginoon. Amen. Di ba? Sabi ng Panginoon, magagawa mo ba yan sa anak mo na humingi siya ng tinapay, bibigyan mo siya ng bato? Sino nagibo ka yan? Kapulason ko. Na naghagad si akin ng tinapay, tinananing ka po. Igosendo ka yan. Listen, sabi ng Panginoon, kung kamo nga ning masasama, dahil doon nagigibo yan. Ako pa kaya? That is the principles of God. Dahil yan po ang ibabalik ng Panginoon. That's why if our connection was strengthened by the Lord, mga kapatid, hallelujah, anumang pagsusubok, anumang problema, anumang kawalan, hindi ka at matatahan, hindi ka, mga kapatid, matitinag dahil mayroon kang Diyos na nakakabitan. The last thing, mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na inner peace. Yung panloob na kapayapaan sa buhay natin, mga kapatid. Contentment helping individuals realize they have enough and rejoicing the constant desire for more. Hindi na natin kailangan more, Panginoon. Alam niya na yan. Hindi sabi nga ng iba, kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi na po. Kapag naglingkod tayo ng tapat, if we are generously serving God, alam na yan ang Panginoon. Amen. Kaya nga lang magtataka ka na lang eh. Amen. Bigla na lang may dumarating. Ay, pinagpala yung business mo. Amen. Ayan, may paraan ng Diyos para kumita ka. Dahil siya po nakakaalam. Mayroon ba kayong patutuo niyan? Halos Domingo, paano ang laganan ka mga 5? Pag-pray nyo laging maraming mag-inom ng choco at saka ng kape. Di ba, mga kapatid? Ako kung pwede nga lang maglagay ko rito, para kayo maglagay. Para may every linggo rin, may puno akong 5 pesos dyan. Pero salamat sa Panginoon, natutuwa ako, nagagalak ako, ay. Kaninong paraan yan? Sa Diyos yan. Diba? Magpatutulang Sister Yuli, mga kapatid, nagkakatuwa. Linggo puno yung mga 5. Natutuwa ako, mga kapatid. Okay rin ba? Puno din ba? Yes. Sino may kaparaanan dyan? Diyos. In a very simple way. Wala kang kaalam-alam, may ginagawang Panginoon, mga kapatid, para magkaroon ka ng ganyan. Saan po nagmula? Anong dahilan kung bakit ginawa ng Diyos yan? Napagkatiwalaan ka sa kaunti. Kaya, tuloy lang po tayo, mga kapatid. Last thing, generosity is not limited to money.
includes sharing time, encouragement, and resources that it transform both giver and the receiver. Yan. Ang pagiging pong generosity or pagiging generous, hindi po lamang ito sa pera, kundi kasama rin dito yung pag-share natin. Share tayo. Kung may nakikita kang dapat abutin, abutin mo. Kung may nakakailangan, mga kapatid, na mayroon ka lang naman, give it. Amen. Sabi ko nga kanina, ang napakagandang bagay na mag-espiritu natin, yung tutulungan natin na walang kakayanan na magbalik sa iyo. Dahil kapag nag-apply sa iyo yung Diyos mabalos. Amen. It is unlimited balos. Amen. So ngayong gabi, ngayong hapon, mga kapatid, ngayong tanghali, nais ko kayong hamunin. Kung mayroon man sa inyo na hindi pa lubusan nagiging tapat sa ganitong paglilingkod, subukin niyo ang Panginoon. I can testify that in this church may mga pinagpala na because of their faithfulness. May mga paraan ng Panginoon. Naalala ko nga yung panahon ni Sister Faye. Bago magbagyo, ginakod si Sayang Harong sa puon kansi, kayo. Puon kansi ko yan. Langka, saka itong bulala. Amen. Sila digdi, latag kami dyan. Pagkaaga, bagsak si Harong. Dahil makaparagpadag, tanasa edad. Dahil makakuraho ni Ibit, nasa edad na. Siguro kung arang pakimiro, makakuraho na, na kami Harong! But God, listen to our prayer. Amen! Tulad din dito sa simbahan dati, mga kapatid, may mga panahon din dati, may anunsyo. Ininutan ko na, tinoklapan ko duman, tinoklapan ko dito. Naghali kami. Pagbalik mo, bilog si simbahan. Ibinalik ko nung tinaplak ko. Kasi mag-aaral kami. Kasi nung una, mga kapatid, tali-tali ko pala. Pagbalik, baralik. Mga kapatid talaga siya to. Siya kayo masimba. Pero salamat sa Panginoon. God, make a way. Yes. Ulit po, hinahamon ko kayo. Magtapat tayo. It is not for pastor, it is not for not others, mga kapatid, it is for God. Kapag ginawa natin ito, amen, sabi ko sa inyo dati, kung hindi kayo pagpalain ng Panginoon, from the day you serve God faithfully, bumalik kayo rito sa akin. Sabay nating susumpay ng Diyos na yan. Kung hindi kayo pagpapalain. But, sabi ko nga po, I started 1986. Na-license ako 1990. Hanggang ngayon, wala pong nagbalik sa akin. Pastor, dahil baka ko bigpala. Kan sabi mong yan. Why? Dahil po ang pagpapala ng Diyos ay laging available yan sa mga tao na nagtatapat, naglilingkod sa Panginoon. Once again, mga kapatid, I challenge everyone. Let's serve God faithfully. Dati sa mga young people noon, ang tithes nila, sabi ko, huwag kayong matakot. Kung ang tithes mo piso, sige lang, pray to God, 2 piso. Kung yan talaga ang income mo. Salamat sa Panginoon yung mga dating 2 piso. Yung piso, amen. Kapag mag-tithe sila, yan, nagtatithe siya ng 500. Nagtatithe na minsan 1,000. Why? They were blessed by God. Kasi pag napagkatiwalaan ka sa kaunti, mapagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Tayo na tayo, mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay mayroong abundansyang pagpapala sa buhay po ng bawat isa sa atin. His blessing is always entitled to the people or those people that are being generous in serving God, mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! At bago tayo magtapos, bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kapatid, amen. Habang ikaw ay papalapit dito sa altar, yes, every one of us, let's come to the presence of the Lord. Kung nagagawa mo na magtapat, ang panalangin mo ay lalo ka pang magtapat. Kung hindi mo pa nagagawang lubos na magtapat, your prayer, God, help me to become more faithful on you. Sige,
Lapit kayo mga kapatid. Lahat. Wala pong matitira dyan sa hulihan. Amen. Lahat tayo. Para tayo po'y sama-samang mananalangin. We cannot claim blessings. Yes, if our heart is not ready. Hindi tayo makakatanggap. Hindi tayo makaka-claim ng biyaya sa Panginoon. The very first thing that we have to pray is prepare our heart. Prepare our heart. Yes, sige. Habang nakataas po ang iyong kamay. Sige. Hawakan niyo ang inyong mga anak kung kinakailangan. Pag-pray niyo sa Panginoon na lumaki sila na may takot sa Panginoon, ng godly fear. Ipag-pray niyo sila, mga kapatid, na mayroong paglilingkod, na mayroong freely na pagsunod sa Panginoon. Not because pinangaralan, not because pinagalitan, but freely serving God. Sige, habang nakataas ang iyong kamay. Bago po tayo maghiwa-hiwalay. Amen. This is a very important part sa ating service. For you to talk with Him. For you to be in His presence. Sige, mga kapatid. Yes. Narinig ng Diyos ang iyong panalangin. If you are desiring from God, yes, hindi po liko ang Panginoon upang kalimutan ang iyong mga ginagawa. Mayroon siyang kakayanan na para abutin ka. Yes. Come on, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, dalangin ko po, hallelujah, sa oras na ito, patuloy kang mahayag sa bawat isang mga anak mo sa lugar na ito, Panginoon. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Iunat mo ang iyong kapangyarihan. Iunat mo, Diyos, O Lord God, hallelujah, ang iyong gabay sa bawat isa. Tulungan mo bawat isa, Panginoon, na masumpungan mong nagtatapat. Kung sino man na hindi pa pulubusan, O Lord God, nagtatapat sa iyo, Diyos. Ngayong tanghali, Panginoon, ilagay mo sa aming mga puso, ilagay mo sa aming isipan, O God, na hindi kaliko upang limutin ang aming mga paglilingkod. Sa oras na ito, Panginoon, lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan. Ipatong mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin, Panginoon. And as we come before your presence, Lord, I declare, O God, right now, Jesus, create us a clean heart. Likhaan mo kami ng isang malinis na puso. Nandang sundin, nandang gawin ang iyong kalooban. Tulungan mo po kaming mapagkatiwalaan mula sa malit na bagay upang kami mapagkatiwalaan mo pa sa mas malaking bagay, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming tulungan ng mga paghasik pa. Yes, maghasik pa ng marami, magtanim pa ng marami, mag-invest sa iyong kingdom. Lord, I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sige, mga kapatid, ano man ang iyong kahilingan, ano man ang iyong dalangin, God is listening to your prayer. God is in our midst today. Say to the Lord, speak unto the Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Amen. Your throne in dominion, all powers and positions. Your name, amen, stands above them all. And the angels you are lifted high. Holy, come on. Holy forever. Yes, sige. Your name is the high.
natin ang Panginoon. Ilapit natin ang ating mga sarili na tayo mapagkatiwalaan mula sa maliit na bagay. Ang Diyos ay patuloy pang magtiwala sa atin ng mas maraming bagay. Yes, Lord. Yes, God, you are the source of everything. You are the source of everything, Lord. Yes, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. And the angels cry. Yes. Yes. The creation cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy, Jesus. Come on, come on, come on, come on. Magpakapuspos tayo. Magpakapuspos tayo sa presensya ng Panginoon. Oh, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I pray. You will always be holy. Holy forever. Our God is holy. Come on. Oh, yes, Lord. In the name of Jesus. Yes. Hallelujah. 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 Sige. Magpakapuspos tayo, mga kapatid. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Oh, Lord.
kapatid. He will manifest Himself. Yes, habang nakataas ang ating mga kamay, Manifest Himself. continue to worship Him. He will manifest Continue to worship Jesus. Come on. If you worship, He will Yes, manifest Himself. worship Him. Worship Him. Come on. He will manifest Himself. Hallelujah. If you worship, He will manifest Himself. If you sing Him, He will Salamat, manifest Panginoon. Himself. If you sing Him, He will manifest Himself. If you worship, Hallelujah. manifest Himself. If you sing Him, He will manifest Himself. If you sing Him, Salamat, Panginoon. manifest Himself. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Come on, let's worship Him. Sige, purihin mo ang Panginoon. Worship Him. Give your best worship to Jesus. Yes. Let's offer a sacrifice of praise to Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong presensya, Panginoon. Tunay po, Diyos, na patuloy mong kinokultivate ang aming mga puso ng kagalakan nagmumula sa iyo. Thank you, Lord, for your divine favor that we receive from you. Thank you, Lord, na ikaw ang unang nagbigay bago pa kami. You offer your life just to redeem us. You give your life even in the cross of Calvary just to save us. Wala pong dahilan na hindi namin ibigay ang aming mga sarili na maglingkod sa iyo. Ano mang mayroon kami, Panginoon, is always for the glory of your name. Panginoon, sa oras na ito, salamat muli sa paggabay mo sa amin na kami, Panginoon, ay laging bukas palad. Lalo, Panginoon, maiukit sa amin, Panginoon, pagiging generous. O God, dahil sa aming pagiging generous, mayroon kang blessings na nakalaan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa araw na ito. Salamat sa tagumpay. Salamat sa iyong dakilang awat habag na patuloy naming natatanggap. O God, ngayon pa lang, Panginoon, we declare more blessings sa mga kapatiran, Panginoon. We declare more blessings sa church na ito. We declare more blessings, more revival sa aming mga paglilingkod. Salamat, Panginoon, sa tagumpay. Salamat, Panginoon, at ganun din abutin mong patuloy ang aming mga viewers saan man sila naroon. Patuloy mong iabot ang iyong kamay, ang iyong biyaya. At sa aming pagtatapos, Panginoon, muli naming tataglayin at aming tinataglay ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Mga biyaya na iyong nakalaan para sa amin, we claim right now, O God. Purihin ka, Panginoon, at sa aming mga pagtatapos, pag-uwian, ingatan mo ang iyong mga anak, maging sa aming fellowship, sa aming lunchtime, Lord. Bigyan mo kami ng kagalakan as we have fellowship, Panginoon. Maraming salamat. To God be all the glory. Ito po ang aming pinakamata sa pagpupo at pagsamba sa dakila mong pangalan, sa pangalan mo pa ng Jesus. Everybody say amen. Praise God. Hallelujah. God bless you, mga kapatid. We are dismissed in Jesus' name.